Bulacan. Kilala sa tawag ng Gateway to the North, ang lalawigang ito ang nagdurugtong ng Kamaynilaan sa mga pangunahing lalawigan sa Luzon. Mayaman sa kasaysayan at kultura, ang Bulacan ay tahanan ng di mabilang na bayani ng lahi, mga alagad ng sining, mga prominenteng leader sa pampubliko at pribadong sektor. Ang mga Bulakenyo ay likas na masipag at masigasig sa pamumuhay. Bukod pa dito, ang proximity ng Bulacan sa Metro Manila ay nagdadala ng magandang kabuhayan sa lalawigan dahil sa tinatawag na economic spillover growth mula sa Kamaynilaan. Nagiging destinasyon ang lalawigan ng Bulacan bilang business and investment destination. Skilled talent pool, masaganang likas na yaman, at ang ease of doing business. Itinuturing na cooperative capital ng bansa ang Bulacan dahil sa ang mga maliliit na namumuhunan na isa sa matibay na sandigan ng kaunlaran ng lalawigan. Ang nakatakdang pagbubukas ng New Manila International Airport sa Bulacan ay lalong magpapalawig ng connectivity, accessibility at economic viability ng Bulacan. Bulacan of the future, no longer just a gateway to the north. Sa halip, ito ay inaasahang magiging next global destination and economic powerhouse. Subalit, ang lahat ng ito ay nalalagay sa panganib sa tuwing sasapit ang mga unos at kalamidad sa panahon ng tag-ulan. Dekadekadang pagbaha sa Bulacan, ano ang dahilan? Ang Bulacan ay isang delta environment at wetlands ecosystem na binubuo at napapalibutan ng napakaraming mga ilog at sapa o mga tributaries na dumadaloy patungo sa Manila Bay. Ang patuloy at mabilis na pagunlad ng lalawigan ay may kakambal na environmental impact. Hindi maikakaila na marami tayong nakalimutan sa mga nagdaang panahon. Ang walang habas na pagtatapon ng basura mula sa mga tahanan, pamayanan at negosyo, maging sa bahagi ng pamahalaan, may pagkukulang sa implementasyon ng waste management hanggang sa mga nararapat na pagtugon upang makontrol ang pagbaha. Dagdag pa sa problemang ito, ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam tuwing may bagyo at malakas na ulan, sa daluyan ng tubig na pupunta at naiipon ng mga basura mula sa kabahayan, mga industriya at agrikultura, kasama ng mga lupang naaanod mula sa kabundukan at sa sobrang babaw na rin ng mga ilog, dahilan upang ang kapasidad nito na magdaloy ng tubig ay patuloy na lumiliit. Ito ang mga dahilan ng pagbaha ng halos lahat ng lugar sa lalawigan. Ang mga pagbahang ito ang nakakaapekto sa kabuhayan, kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Malawakang pagbaha sa tuwing dumarating ang tag-ulan. Paano na ang ating buhay at kabuhayan? Paano na ang karaniwang Bulakenyo na lubhang apektado ng suliraning ito? Ganito na lamang ba tayo? Magandang araw po sa inyong lahat mga Bulakenyos, mga minamahal ng mga leader, at mga kasama sa paglilingkod, lalong higit ang mamayan ng lalawigan ng Bulacan. Magalang ko pong dinudulog sa inyo ang matagalan ng hinihintay ng mga Bulakenyos, ang pangmatagalang solusyon sa dekadang pagbaha na nararanasan ng ating mga kababayan. Marami nang nasabi patungkol sa suliraning ito. Nasaksiyan din natin ang mga pagsisikap ng ating mga lider at mamayan. At ito po ay labis kong pinasasalamatan. Sa kabila po ng lahat, patuloy ang suliraning ito na kung saan ang pinakaapektado po ay ang maralitang sektor ng lipunan. Maliliit na mangingisda, maliliit na magsasaka, mga urban poor, mga karaniwang manggagawa. Sa masigasig na pagtuklas ng solusyon, naibalangkas mula pa ng panahon ng pandemya ang mga konkretong hakbang para mapabuti ang kalagayan ng mga Bulakenyo at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lalawigan. Ang Interagency Committee po o IAC ay binuo natin bilang pagtalima sa Section 1
Item 7 ng DENR DAO number 2020-07. Nakapaloob po dito ang ating layunin na i-dredge ang mga prioridad na dredging zones sa lalawigan ng Bulacan. Ang DENR po ay nagpatibay ng Department Administrative Order sa pamamagitan ng Executive Order number 7 series of 2021 na inilabas naman ng inyong lingkod noong March 1, 2021 sa kasagsagan po ng panahon ng pandemya. Ang mga ngasiwa po dito ay ang inyong abang lingkod na bilang chairperson. Kasama po natin ang DENR Region 3 Regional Director bilang Vice Chairperson at mga kumakatawan sa DPWH Region 3, DENR Environmental Management Bureau Region 3 at DENR Mines and Geosciences Bureau Region 3 bilang members ng committee. Isa nga sa mga solusyon ay ang pagbuo ng Interagency Committee o IAC alinsunod sa Section 1, Item 7 ng DENR DAO number 2020-07. Layunin nito ang paghuhukay at palalimin ang mga prioridad na dredging zone sa Bulacan. Ang DENR Department Administrative Order na ito ay pinagtibay ng Executive Order No. 07 Series of 2021 noong March 1, 2021 ni Gobernador Fernando. Ang mga mangangasiwa sa IAC ay ang Gobernador ng Bulacan bilang Chairperson, ang DENR Region 3 Regional Director bilang Vice Chairperson, at mga kumakatawan sa DPWH Region 3, DENR Environmental Management Bureau Region 3 at DENR Mines and Geosciences Bureau Region 3 bilang members ng komite. Ang mga prioridad na dredging zones ay ang Bulacan Offshore na siyang magbibigay daan sa pagbubukas ng Navigational River Channel para makapasok at makapag-dredge sa 5 pang prioridad na mga ilog. Angat River, Pamarawan River, Malolos River at Hagonay River. Kinakailangan sa proyektong ito ang isang maunlad na kumpanya na tutugon sa tawag ng pagkakataong ito, ang TCSC Corp. TCSC Corp. Itinayo noong 1992. Nagsimula ang TCSC Corp sa Bawan, Batangas sa Southern Luzon. Di naglaon, ang negosyong ito ay umunlad at naging isang quadruple A construction contracting corporation. Sila ay naglunsad ng pananaliksik at ginamit ang buong kakayahan upang masolusyonan ang pangunahing suliranin ng lalawigan, ang pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan. Dumaan sa masusing proseso ang pagkakapili sa TCSC Corp. Sila ay nagsumite ng letter of intent na ipinadala sa tanggapan ni Gobernador Daniel Fernando. Sila ang nag-initiate ng scientific research at geological survey ng subsurface soil sa mga ilog Angat, Malolos, Pamarawan at offshore delta. Nagsaliksik upang makasiguro sa kaayusan ng kapaligiran at kaligtasan ng mga mamamayan na maaapektuhan nitong aktibidad na ito. Nakapagsumite ng lahat ng requirements sa Interagency Committee o IAC. Dahil dito, na-issuehan ang TCSC Corp ng dredging clearance mula sa DPWH Region 3 for the proposed dredging area and flood control for River Delta in the municipality of Malolos para sa Malolos River, Pamarawan River at Angat River sa lalawigan ng Bulacan. Noong April 6, 2022, nabigyan ng clearance mula sa Environmental Management Bureau ng DENR Region 3. Nilagdaan din ang Memorandum of Agreement ng DENR Region 3 na kinatawan ni Regional Executive Director Engineer Paquito Moreno Jr. at ang TCSC Corp. Noong April 8, 2022 kung saan binigyan ng autoridad sa commercial disposition ang TCSC Corp. Sa mga extracted materials na makukuha sa mga Designated River Dredging Zones o RDZ. April 13, 2022 naman nang mag-issue ang DENR Mines and Geosciences Bureau Region 3 ng Certificate of Accreditation to TCSC Corp. Para sa transportation ng dredged materials sa RDZ.
April 22, 2020 nang makumpleto ng TCSC Corp ang lahat ng IAC requirements kasama ang authority to dredge sa 6 na priority rivers at offshore delta. Noong July 2022 at December 2023 hanggang January 2024, nagkaroon ng reconfirmatory drilling investigation sa mga offshore areas at sa mga ilog ng Angat, Malolos, Pamarawan upang tiyakin ang mga resulta ng paunang investigation at exploration sa mga naturang ilog at baybayin. Ito ay upang mapabuti ang konkretong plano para sa kaayusan ng pagpapatupad ng proyekto. Ang TCSC Corp ay gagamit ng state-of-the-art dredging vessels na may kakayahang mag-dredge ng 1,500 hanggang 2,000 cubic meters per hour at madaragdagan pa ang mga equipment na ito sa mga susunod na buwan. Mapapabilis na may kasamang pag-iingat sa kalikasan ang pagpapalalim ng mga mabababaw na ilog sa Bulacan. Uunahin ang mga major rivers tulad ng Angat, Pamarawan, Malolos at Hagonoy River upang ang daloy ng tubig mula sa mga tributaries nito ay unti-unting bumalik sa normal. Sa ganitong paraan, mararamdaman ang agarang kabawasan ng baha sa buong lalawigan. Ang proyektong ito ay nakatakdang tapusin sa loob ng 3 taon. Sa modality ng technological exploration at commercial disposition na idinulog ng TCSC Corp, walang gastusin ang lokal na pamahalaan. No cost to the government. Bagkus ay magkakaroon pa ng revenue ang provincial government ng Bulacan. Gayun din ang bawat lokalidad sa pamamagitan ng mga bagong negosyong mabubuo dahil sa pagbuti ng kalagayan ng mga mamamayan. May engganyong magnegosyo ang mga entrepreneurs, makakagawa ng trabaho, uunlad ang turismo, makakaakit ng mga negosyante mula sa ibang lalawigan, lalaki ang kita ng bawat barangay, lungsod at munisipalidad. Ang River Restoration Project po ay isang napakagandang proyekto. Ito po ang nakikita nating pinakamabisang solusyon upang matanggal ang baha sa probinsya ng Bulacan. Wala pong gagastusin ng probinsya sa proyektong ito. Bagkus, ito po ay magbibigay pa ng karagdagang kita sa probinsya sa pamamagitan ng revenue sharing. Ang marirecover po ng TCSC Corp na materyales ay for commercial disposition. Halimbawa po sa reclamation projects sa Manila Bay. From the proceeds, ang probinsya po ay magkakaroon ng 10% na extraction fee from the total market value nito. Maliban po sa 4% excise tax na ibabayad ng TCSC sa national government. Bukod po dito, may nakalagak po na 5% environmental monitoring fee para sa probinsya na ilalaan sa pamamahala at pagsasaayos ng proyekto upang masigurado po at mabantayan ng interagency ng probinsya na sumusunod ang TCSC bilang kontraktor ayon sa panuntunan ng Bulacan Interagency Committee at batas na tinakda ayon dito. Ang ibang materyales po naman ay pwede nating gamitin na wetland na ilalagay natin sa lugar na di nakakaapekto sa daloy ng tubig palabas sa ating mga ilog. Magtatanim po tayo ng mga mangroves dito upang mamintina ang kalusugan ng ating coastline ecosystem, biodiversity support at magiging breeding and feeding ground ng iba't ibang klase ng isda at marine species. Maaaring din po natin itong gamitin sa solar and wind power project. Ganoon din po sa mga mega dike project natin na tulad ng ibang bansa na mayroon ito ay 100% po na solusyon sa pagtaas ng tubig dulot ng high tide na araw-araw na nagpapahirap sa ating coastline communities. Malayo na ang ating narating. Bulacan, ang gateway to the north. Ang bagong tahanan ng New Manila International Airport. May 2 railway projects, NSCR at MRT-7 na magpapalawig ng reach at accessibility. Narito rin ang pinakamalaking indoor stadium sa buong mundo. Ika-6 ang Bulacan sa biggest economy ng Pilipinas na may annual revenue na 604 billion pesos. Hindi natin hahayaang maanod na lamang ang mga pangarap natin para sa ating lalawigan.
para sa ating mga kababayan na malaunang nagpapasan ng pasakit at suliranin ng pagbaha. Ang bawat isa po ay may responsibilidad na dapat gampanan. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin natitiyak ang mga maliwanag at konkretong hakbang upang mabilisan na at permanenteng masolusyonan ang problemang ito. Gusto po nating makatiyak na sa gabay at awan ng ating Panginoon Diyos at sa ating mga pagkakaisa, ang lalawigan ng Bulacan sa panahon natin ay tuluyan ng maging malaya sa napakatagal ng suliraning ito. Bulakeños, maraming salamat po. God bless you all.